Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So, ang i-share ko sa inyo ngayon or itatopic ko ngayon sa video ko is about pa rin sa question and answer sa isang Facebook page na finalo ko. And of course, nagbibigay din ako doon ng mga konting advice or konting knowledge sa especially kasi nakaranas din ako ng depression, suicidal thoughts, and panic disorder po. And disclaimer lang po, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako espesyalista, and hindi po ako nag-aral about mental health. So, itong isinishare ko dito sa video is mga naranasan ko, tapos yung mga counting knowledge rin na isinishare ko sa ibang tao na para magkaroon sila ng awareness or magkaroon sila ng sapat na knowledge. So, yung isang follower nag-ask siya na patulong naman po. Ano po side effect po ng sertraline antidepressant pills? Nanghihina po ako sobra. Parang mamamatay na po ako. And then, sabi ko sa kanya, at first, tiningnan ko muna yung comment section. Tapos nakita ko doon na pinakita niya yung kanyang iniinom na sertraline. Pinakita niya. And then doon ko nakita na yung kanyang iniinom pala is 50 milligram. Pero yung comment ko sa kanya, sabi ko sa kanya, kaya pala kasi nag-umpisa ka sa 50 milligram. Dapat 25 milligram sa umpisa, like the first week, sa first day and then 1 week, kailangan 25 milligram na sertraline yung antidepressant pills na iniinom mo. So, kailangan mo talaga, first is the lower dose, uminom ka. And then, pag second week na, doon mo na higher dose yung antidepressant mo na i-higher mo ng 50 milligram. Kasi yung 25 milligrams sa 1 week na yon, nagbi-build siya sa ating sistema muna bago ito bago ito umepekt sa ating katawan. So, yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ba pinaliwanag sa'yo ng maayos ng health center sa'yo? Kasi yung medication is free lang niya nakuha sa health center. So normally talaga sa mga health center, kasi mga mga doktor and nurse, pinag-aralan kasi nila yun. So syempre hindi dapat sila basta-basta magbibigay ng antidepressant pills, at lalo na kasi that is drugs medication. So, kailangan talaga na explain nila sa tao, at especially kung first time pa lang nilang mag-take ng antidepressant pills, kailangan talaga na i-monitor nila yung pasyente na nagte-take ng antidepressant pills. So, sabi ko sa kanya, ako 8 years na akong nagte-take ng antidepressant pills. And sabi ko sa kanya, yung antidepressant pills is not like a paracetamol or biogesic na tinitake mo and then magwo-work agad-agad. No, it is not like that. It takes time, it takes process, and hindi lang siya for 1 week, hindi lang siya for 6 months or for 1 year and so on. It takes time. Yung pinaka puhunan talaga dito is yung pasensya. Haba ng pasensya na hintayin mo talaga na magwo-work sa'yo. And also, sa mga side effect, yung advice or tips ko na maibibigay is isulat ninyo ang inyong mga nararamdaman. Kasi kapag nasusulat ninyo, the next consultation ninyo or kung pumunta man kayo sa health center, maitatanong sa kanila na sasabihin mo na, Dok,
binigyan kasi ako ng ng sertraline dito. Tapos nung nag-take ako, marami akong naramdamang sintomas, ganito, ganyan. So, kailangan mo talagang i-detalye. You have to be honest. You have to be honest and to be open up about it. Kasi, syempre, papaano ka gagaling? Papaano ka maintindihan ng, ng doktor kung hindi mo i-share lahat, di ba? Right? So, haba ng pasensya at dapat mo talagang isulat. Ang problema kasi sa mga tao, kapag hindi mag-work sa kanila ang antidepressant pills, mag-i-stop sila. Mag-i-stop sila ng walang abiso sa kanilang psychiatrist. Tapos, at the end, sisisihin nila yung medication kasi hindi nag-work sa kanila kasi marami yung mga side effect, kasi ganito, ganyan, or whatsoever. So, marami yung mga negatibo na nila na tawag na ito na complain about it. So, sabi ko, kasi hindi nag-work sa kanila or lumala yung kanilang condition. Ang tanong, ginawa ba ninyo ng tama? Or naging ba kayo? Kumbaga naging tawag na ito, parang nag-initiative ba kayo sa inyong sarili? Kasi yung iba kasi, akala nila pag mag-take ka na ng medication, ng antidepressant pills, it will be free. Magiging okay ka. Babalik ka na sa dati. No. Yan ang kamalian ng mga tao kasi malaki yung kanilang expectation. Dapat hindi ganun yung inyong kumbaga advantage about it. Dapat wait and see kung ano yung mangyayari in the future. So, ganun yun ang sinabi ko. Kasi yung mga na-experience ko talaga, well, I can say, without my husband, baka hindi ko pinagpatuloy yung medication ko. 20 years na siyang nagtitake ng antidepressant pills. We're the same, sertraline yung antidepressant pills namin. And every time since naramdaman ko kasi yung mga sintomas na yung side effect is mga 4 months running to 5 months. Doon ko na mayroon na akong mga nararanasan, na-feel na mga na mga side effect. But sinasabi niya sa akin na it only takes a week. And then para siya talaga yung parang every week is different. So, yun, kasi guys, nag-a-adjust yung medication sa ating katawan. Kumbaga, ina-adjust niya kasi, siyempre, pag malaki yung katawan natin, it takes time talaga na mag-spread sa ating katawan. But ang importante kasi is, you have to hold on it. Dapat mag-stay ka talaga no matter what. Pero, ang problema sa mga tao is, wala silang pasensya. Hindi sila pasensyoso. Ang gusto nila is agad-agad silang magiging okay. So ako guys, it takes 8 years talaga. Pero nasabi ko na naka-recover ako sa aking PTSD since nag-take ako ng medication. And then like nung 1 week naging nakita ko yung progression. Pero may mga time pa rin talaga na may insomnia. That is normal. Nung time na yun, I have an insomnia kasi nga bago akong panganak. Nung time na yun na nag-take na ako ng antidepressant pills is I'm luckily kasi hindi na dumidede yung anak ko. Nagbabattle na lang siya. So, syempre, every 4 hours ka talaga magigising para magpakain sa anak mo and then mag-change ng diaper, especially pag may sakit. So, that's normal. So, yung katawan mo, nagkaroon ako ng insomnia kasi nga, yung routine ng aking pagtulog. So, hindi ko naman yun tinitingnan na about siya, kumbaga, reason siya ng aking panic disorder. No. Kasi yung panic disorder ko is nagsimula lang talaga sa sa panganganak ko, and then of course na pumasok itong depression, sumasok itong suicidal thoughts, and then kasi guys yung depression tinitingnan talaga ito kung saan nanggagaling. So kapag finokus ang pinakaugat, lahat ng yun is kumbaga susunod. Of course, nakakaramdam pa rin ako. Nakakaramdam pa rin ako ng panic attack. Panaka-naka na lang. And then, nakikita ko kasi kung bakit umaatake yung panic attack ko.
So, tinitingnan ko na, okay, na-overstress ako sa aking trabaho, na-overstress ako sa transportation kasi dito yung transportation din yung nakakapagbigay din sa akin ng stress. So, kapag stress ka maghapon sa ano mo, sa like for example, gusto mo na talagang umuwi but may mga cancellation, so kailangan ka maghintay, so maiirita ka. So, yung impact na yun, nadadala mo siya pag natutulog ka na. So, papaano mo siya i-block na para hindi siya madala sa'yo. So, nung time na yon is nagaano ako, kumbaga nagme-meditate para kumbaga maalis yung kaunti yung stress. So, yun ang ginagawa ko. And then, for the medication naman, until now, I still taking the medication. Nag-ask talaga ako sa psychiatrist ko na when I will stop my medication. And sabi niya sa akin, as long as nakakaranas ka pa rin ng panic attack, hindi ka pa rin mag-stop. So, kumbaga, I just listen what my psychiatrist advice. Kasi syempre, hindi naman yun ikasasama, ikabubuti ko naman yun. And then I also ask him kung nakaka-addict ba itong ano. Sabi niya sa akin, hindi siya nakaka-addict. Kahit for the rest of your life na mag-take ka talaga ng antidepressant pills, hindi siya malaking epekto sa iyo. Kasi you know how to control it kumpara sa anti-anxiety pills, yun ang mas nakaka-addict kasi hinahanap-hanap mo yun eh. Every time na nafe-feel mo yung overwhelming, nafe-feel mo yung aatake ng panic attack mo, so magte-take ka. Kumbaga parang hinahanap mo siya na hindi ka makukumpleto kung wala yun. Yun talaga. So pero yung psychiatrist ko nag-advise talaga sa akin na wag ko daw wag ko daw kumbaga kung kada atake ng aking panic attack, wag ko daw siyang iinumin kung hindi kinakailangan. You can overcome with it without any medication. Pero kung wala talaga na hindi mo kaya, na ginawa mo na lahat, so you can still take it. So, be it, di ba? So, that is not, if you're taking medication, it doesn't mean that you are weak. No. Hindi ka mahina. Hindi ka mahina. You are strong actually. You are very strong. Kaya nga nandiyan ka pa sa posisyon mo. So, yun. So, yung masasabi ko lang is dapat yung tamang pag-inom ng medication at tamang explanation, tamang diagnosis, and then na dapat hindi lang talaga kayo makikinig sa ibang mga tao kasi nga yung ibang mga tao guys, mga tawag na ito mga 1 day, 2 days, pag nakakaramdam sila ng sintomas na feeling nila lumalalay lalo yung kanilang anxiety attack or panic attack, doon magi-stop sila without any advice of psychiatrist. Kasi akala nila kasi basta-basta ka lang magi-stop agad-agad. So papaano ka gagaling kung ganyan yung mindset mo, attitude mo, 'di ba? Wala kang pasensya. So yun ang tao dapat yun ang pag-aralan ng tao, yung mahabang pasensya na hindi agad-agad kagagaling. Kailangan talaga, it takes time. It takes time, it takes years and years and years, but you have to keep on going, 'di ba? Kasi makikita mo sa sarili mo na may pagbabago. Ako, I really justify it. Nakita ko talaga na malaki yung pagbabago since nag-take ako ng medication. Kasi guys, nung hindi pa ako nagkakaroon ng depression, hindi pa ako nanganganak, I love painting. I love cooking. I love going out, hanging out with other people, talking with neighbors, meeting other people. Pero nung nagkaanak ako, natamaan ako ng PTSD. Tapos gusto kong palagi na lang ako nasa bahay kasi ayaw kong, feeling ko yung mga tao na lahat sila nakatingin sa akin, na feeling ko pinag-uusapan kasi inaabsorb ko yung negative na negative energy na iniisip ko na nasa utak ko na yung mga tao nakatingin sa akin, which is not, kasi anong paki nila, may kanya-kanya tayong mga sa buhay, di ba? So it's because here yung iniisip mo, kasi yung iniisip mo na hindi dapat naman isipin, pinupush mo sa yung sarili, so which is nagkakaroon ka ng mentality na
yung negative thoughts na yon. So kinakain ka nun. So syempre, yung iba ginagawa nila, ina-isolate nila yung kanilang sarili, which is mali. Mali. Yes, the beginning okay, maganda, pero at the end, magiging hopeless ka, magiging useless ka, magiging unhappy ka na. Doon na papasok yung pinaka mabigat na nararamdaman mo. It's because you choose it, you know. Lahat tayo may mga choices tayo, pero pinili mo yung ganong sitwasyon, di ba? So, aking lang dito ma-advise, sana mag-ano din kayo, mag-initiative din kayo sa mga iniinom ninyo, magtanong-tanong din kayo, lalo na sa mga expert like doctors, psychiatrist ninyo, o may psychiatrist kayo, or may malapit na tawag nito, pharmacy, at also kung may mga health center na malapit sa inyo. You have to ask it. Don't be ashamed, you know. Don't be ashamed. Wala ka dapat ikahiya because lahat ng tao may anxiety, may panic attack, may stress. Pero ang hindi lang normal is yung pagkakaroon ng chronic stress, pagkakaroon ng disorder. Kasi kapag doon na magkaroon ng disorder at mabother na yung pang-araw-araw na activity na ginagawa mo, like going to work, hinahatid mo yung anak mo, nagluluto ka, naglilinis ka ng bahay, pero naaabala ka nito. So hindi dapat ganun. Kailangan talaga maging mentally and psychologically and emotionally strong ka. So papaano mo yun mahahanap? Sa psychiatrist mo yun. Yun ang kasagutan sa lahat ng mga tanong mo. Hindi sa mga nakikilala mo sa social media. Kasi sila din, hindi rin nila alam din ang kanilang pinagdadaanan. Yung iba naman is na nag-share sila kasi doon din nila nakita sa isang YouTuber, sa isang vloggers, or sa isang content creator. So, sila, din nila na kumbaga sinishare din nila sa ibang tao, but hindi galing sa kanila. Kumbaga ginamit lang nila yun as a coping mechanism. Pero yung akin talaga recovery, it is really came from mine talaga. Galing sa psychiatrist ko, galing sa medication ko, galing sa suporta ng asawa ko, and then sa anak ko, my family, my parents in the Philippines, and then myself also. Kasi nagpursige talaga ako kasi ayoko na magstay sa black hole na palibot, na paikot lang ako. Ayoko ng ganun kasi gusto ko na may pagbabago yung buhay ko. Gusto ko na makita ko pa yung future ng aking anak. Na makita ko pa siyang sumasayaw sa entablado, makita ko pa siyang may girlfriend siya, makita ko pa yung buhay na yung successful niya. So, anyway guys, thank you so much. Sana nakapagbigay ako ng kaunting knowledge or kaunting motivation na para makapagbigay ako sa inyo ng tamang advice. Hindi man ako expert about it. Ito'y galing sa akin. Yung advice na sinishare ko po is galing po sa akin. So, I want to share it to you guys na para magkaroon din kayo ng mga ideya na, okay, ganito yung ginawa ni Joanne, nag-take siya ng medication, tapos yung mga sintomas na, mga side effect or sintomas na kanyang nararamdaman, isinusulat niya. And then at the next consultation, tinatanong na yung kanyang psychiatrist. So, anyway guys, thank you so much and God bless you. Bye-bye!